Magandang gabi sa iyo, Sir Bob. Ako si Kokoy, taga Masbate. May kwento lang akong gustong ibahagi sa inyo. Nangyari ito nung binatilyo pa lang ako sa baryo namin dito sa Masbate. Doon talagang panahon ay nauso ang mga balita o usap-usapan tungkol sa mga aswang na gumagala. Mayroong nagsasabi na namimiktima ng mga buntis at bata ang mga ito. Pero itong nangyari sa amin ay hindi buntis o bata ang biktima, kundi isang patay. Para maintindihan nyo ang buong pangyayari, ikukwento ko muna mula sa simula. May lola akong tawagin nating Lola Josefa. Nagkaroon siya ng malubhang karamdaman nang magbakasyon sa Mindanao. Dala na rin ng katandaan at sabi ay baka napagod sa mahabang biyahe. Nasa 80s na kasi siya noon. Lola ko pala sa tuhod si Lola Josefa. Habang naaratay siya noon sa higaan, may napansin daw noon si tatay. Parang may umaali-aligid daw sa bahay nila. May napapansin silang isang matandang lalaki na panakanak ang dumadaan at matindi ang pagkakatitig sa bahay. Hindi raw yun pamilyar sa kanila, kaya tinanong pa raw yun ni Papa kung may kailangan nito. Mabilis naman daw yun naglakad palayo. Pero sa gabi ay may naririnig silang yabag sa labas ng bahay. Nasa kabilang bahay kasi kami noon at andoon sina Papa sa bahay ni Lola dahil maya't maya ay nahihirapan na itong huminga. Kwento pa ni Papa, nang maatulog daw sila ay bigla na lang parang may lumalagabog sa bintana. Agad bumangon noon yung kapatid ni Papa na si Tito Arnold, bunso nila. Nagulat daw ito nang makitang may itim at napakalaking pusa ang nasa loob na ng kusina nila. Mabilis daw siyang kumuha ng itak. Nataranta namang lumabas ng bintana yung pusa. Nagising sina Papa noon nang marinig nila yung hirap na pagtawag ni Lola. Saglit lang daw yon. Naabutan pa nilang maayos si Lola. Tapos bigla na lang daw nagkaganon. Nandidilat at habulang hininga nang mawala ng buhay si Lola Josefa. Nag-iyakan na sina Papa nun. Pero may narinig daw silang mabilis na mga yabag papalayo sa bahay. Nagising na rin kami at nagpuntahan kami sa kabilang bahay. Kwento ni Mama, nang papunta na raw kami doon ay may nakita daw siyang taong naglalakad sa madilim na bahagi ng daan. Para nga raw yun galing kina Lola. Pero huli na niya naalala dahil nga sa pagmamadali naming maapunta sa kabilang bahay. Habang nakaburol noon si Lola, ay halos gabi-gabi na lang umaalulong nang nakakahindik ang mga aso namin, kahit nanong sa mga kapitbahay. Halos pare-parehong oras din kung mag-alulungan ang mga ito. Kaya sinabi ng isang matandang kaibigan ni Lola na huwag naming iiwang walang bantay ang kabaong ni Lola. Mukhang may nagbabantay lang daw na malingat kami at kukunin noon yung katawan ni Lola. Nararamdaman daw nito na may umaaligid sa bahay. Salitan noon sina Papa sa pagbabantay ng kabaong. Naging maayos naman hanggang sa araw ng libing nito. Sa libing daw ay may nakita sina Mama na di pamilyar ang muka. Pero nang ituro yon kay Papa ay pamilyar daw ang itsura ng lalaki. Sa dami ba naman kasi ng nakipaglibing ay pinagsawalang bahala na lang nila yon. Habang inililibing daw sa hukay noon si Lola, biglang tumulong yung lalaki sa paglalagak. Pero parang may kakaiba raw rito. Titig na titig ito sa kabaong ni Lola. Sabi pa ni Papa ay naglalaway ito na para bang natatakam. Pagkatapos mailibing ni Lola ay bigla na lang itong nawala. Kinagabihan noon ay hindi mapalagay sina Papa. Parang may mangyayari daw na hindi maganda sa libingan ni Lola. Duda raw sila na aswang yung lalaking yon at naghihintay lang ng pagkakataon na makuha ang katawan ni Lola sa sementeryo. Kahit madilim na noon ay umalis sina Papa. Hindi raw kasi sila mapalagay, lalo na siya, na siyang nakakita sa lalaking umaaligid sa bahay ni Lola. Hindi nga raw siya nagkamali. Dahil lang dumating sila sa puntod ni Lola, may isang anino silang nakitang parang naguhukay. Nang mailawan ng flashlight ay dali-dali daw yung naging pusa at nawala sa paningin nila.
medyo malalim na rin ang nakukay nun. Kinilabutan daw sina Papa sa ideyang gusto talagang kunin ng nilalang na yon ang patay na katawan ni Lola. Hindi raw kaya balbal ang aswang na yon. Sa may di kalayuan ay nag-alulungan ang mga aso. Mas lalo daw nilang binantayan ang puntod ni Lola. Doon na nga sila inabot ng antok pero alerto pa rin sa pwedeng mangyari. Hanggang sa makarinig daw sila ng mahinang mga yabag papalapit sa kanila. Agad daw silang nagtayuan at inilawan ang paligid. Grabe ang kilabot na naramdaman noon ni na Papa nang mailawan ang isang itim na nilalang. Parang nagpahid daw ito ng uling na may langis dahil nangingintab ang balat nito. Namumula rin ang mga mata. Doon na inilabas ni na Papa ang baong matatalas na itak at yung isang tiyuhin ko naman ay may dalang buntot pagi. Agad daw niyang tinangkang hampasin niyo ng buntot. Nagmamadali daw tumakbo ang nilalang na palundag-lundag pa. Ang bilis daw nung kumilos na agad nakalayo sa kanila. Natamaan pala yun ni Tito sa may balikat. Sabi ni Papa ay hindi na babalik yon dahil maggagamot pa yon at tiyak natakot na may mga armas sila. Nagbantay pa raw sina Papa noon hanggang sa mag-umaga. Kinabukasan ay pinasya nilang pagawa ng bakod ang libingan ni Lola. May matutulis na dulo ang kawayan. Nagsabit rin daw sila ng bawang at nagbudbud ng asin sa paligid. May silong na noon kaya hindi na mababasa ng ulan. Muli raw nakita ni Papa yung matanda. Hindi na raw ito makatingin ng diretsyo sa kanila. Sinadya raw nilang salubungin ito. Nang mapadaan sa gilid nito ay nagsalita daw noon si Papa. Oras daw na mawala ang katawan ni Lola sa puntod nito ay hindi niya ito tatantanan. Tahimik lang daw yung matanda at hindi sumagot kay Papa. Siguro ay medyo natakot sa sinabi nito lalo at nalaman din niya na may buntot pagi sila. Kinalaunan, nalaman nilang wala na ito sa lugar namin. Nalaman din naming tubong Mindanao ito. Hindi maapaniwala sina Papa na sinundan pa nito si Lola. Siguro ay nalaman nito na hindi tatagal ang buhay ni Lola. O baka nga isa din siya sa may gawa ng mabilisang pagkamatay ni Lola. Hanggang dito na lang po ang kwento. Sana ay may oras kayo para basahin ito. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners at subscribers ng inyong channel. Tawagin na lang akong Andrea, taga Olongapo City. Almost 3 years rin po akong subscriber ninyo at hindi ko pinapalagpas yung mga uploads nyo sa YouTube. Recently lang ay may nangyari sa pamilya namin na mahirap tanggapin. Nakakabigla at nakakalungkot na sunod-sunod na nawala ang ilan sa parte ng pamilya namin. Taong 2023, halos kakatapos lang ng pandemya. Isa ang lola ko sa naging biktima nito. December 2022 nang malaman naming may COVID si Lola kahit na may mga bakuna naman. Hindi nagtagal at binawian din siya ng buhay. Habang nasa kabaong siya ay pinabaunan siya ng rosaryo ng isang tiyahin ko. Tawagin na lang natin siyang Tia Gege. Hindi namin alam noon na hindi pala naputol ang rosaryo. Saka lang yun napansin ni na Mama ng libing na ni Lola. Balak ba sanang ilabas yun ni Mama sa kabaong ni Lola para putulin. Kaso ay nailagak na ito sa loob ng puntod. Pinagalitan niya si Tita Gege dahil hindi nito pinaalam sa kanila ang ginawa. Yun kasing rosaryo ay nakita lang niyang palaging hawak ni Lola. Baka daw balik-balikan niyo ni Lola kapag hindi niya pinabaon. Si Tia Gege kasi ay walang alam sa pamahiin. Kaya nakaburol pa lang noon si Lola ay paniwalis na niya ng tingting. Palagi din siya sinisita ni na Mama. Palibhasa kasi ay sa Maynila lumaki si Tia Gege. Kaya maliban sa walang alam sa pamahiin ay hindi rin ito naniniwala.
Panay din nga ang tingin nito sa salamin na tinakpan namin ng tela. Nang nasa simbahan na at natapos ang misa, nagmamadali naman siyang lumabas ng simbahan. Nauna pa siya sa kabaong ni Lola. Ang alam ko ay hindi siya noon dumaan sa ilalim ng kabaong nang ilabas ng bahay si Lola. Sabi nga ni na Mama ay napakapasaway talaga ni Tita Gege. Napagalitan siya noon ng mga matatanda sa pagmamadali niyang lumabas ng simbahan. Nakalimutan daw niya kasi ang cellphone sa sasakyan. Wala namang may gusto o nagnais na may mangyaring masama dahil kakalibing lang ni Lola. Pagkatapos lang ng pasyam niya ay lumuwas na ng Maynila si Tia Gege. Nabalitaan na lang namin na nadisgrasya yung taxi na sinasakyan niya. Sumalpok daw yon sa 10-wheeler truck at hindi pinalad si Tia. Halos 3 linggo lang ang pagitan ng iburol ni Lola ay nakaburol naman si Tia Gege. Sobrang lungkot namin noon. Hindi pa nga kami nakaka-move on ay sumunod na si Tia. Naging maayos naman ang burol niya. Kaso lang, nung nailabas na siya ng bahay ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Parang ayaw pa nga magpalibing ni Tia. Nang makaalis kami ng bahay, naghabilin pa kami noon sa naiwan sa bahay na magbasag ng baso o anumang babasagin. Isang pamahiin kasi yon para maputol ang malas sa pamilya. Kaso, nakwento naman ng isang kasama nila noon na naiwan sa bahay na hindi agad nabasag ang baso ng unang hagis. Ang masama ay inulit yon. Habang hinahatid na noon papuntang sementeryo si Tia Gege ay umulan na naman. Sabi pa ni Mama ay nakarinig daw siya ng malakas na pagnguyungoy nung inililibing na si Tita. Pero pagtingin naman daw niya sa paligid ay tahimik namang nag-iiyakan ang lahat. Walang umiiyak sa amin ng malakas nun. Pero sigurado daw si Mama na malakas yung narinig niyang pag-iyak na para bang nakakadurog daw ng puso pag narinig mo. Nagtaka na kami nun dahil wala naman kaming narinig na ganon. Panay pa ang pagpatay ng apoy ng kandila nun kahit wala namang malakas na hangin. Ang isa pang nakakakilabot dun sa libing ni Tia ay ang biglang paghiyaw ng isa pa nilang kapatid na babae, si Tita Sonia. Humiyaw ito sabay layo sa kabaong. Parang nakita daw niyang biglang dumilat si Tita Gege at ngumanga. Pero nang silipin namin ay hindi naman. Nanginginig siya sa takot at hindi na muling sumilip pa kay Tia. Kinagabihan ay hindi pa rin mapakali si Tita Sonia. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Nagparamdam daw sa kanya si Tia Gege kaya hindi na siya nagpaabot pa ng sumunod na gabi doon sa bahay at umuwi na ng kanilang bayan. 2 buwan ang lumipas ay namatay si Tita Sonia. Biglaan daw ang paglabas at pagkalat ng stage 4 breast cancer niya. Iyak ng iyak noon si Mama at panay sabi niya na dapat daw kasi ay sinunod ang mga pamahiin. May nilabag daw pala si Tita Sonia na pamahiin. Isa pa ay hindi yung hindi pagkabasag ng hinagis na baso tapos inulit pa yung paghagis. Malas daw yon. Ito palang si Tita Sonia ay nag-iiyak sa kabaong ni Tia Gege at natuluan daw yata ng luha nito yung kabaong. Yun ang kwento ng mga nakakita. Nang ilibing na si Tita Sonia ay katulad din ng kay Tia Gege na umulan ng malakas. Halos hindi kami noon makalabas ng simbahan dahil sa matinding buhos ng ulan. Yung apo niya na anak ng anak niyang lalaki ay nag-iiyak. 2 taong gulang pa lang kasi yun at hindi rin nila nasuotan ng pulang damit. Maya-maya lang ay nilagnat yon at halos magkumbulsyon habang nasa simbahan pa lang kami. Dinala yung pamangkin ko sa malapit na center tapos ay pinasuotan ng pulang damit ni Mama. Sa pagtataka namin ay biglang tumahan yung bata at bumaba ang lagnat nito. Napaglaruan lang daw siguro ng lola niya. Dapat daw kasi ay nakapulang damit ang mga bata. Kaya simula nang mangyari itong sunod-sunod na trahedya sa pamilya namin ay hindi na talaga namin binabaliwala ang mga pamahiin.
lalo na ang mga pamahiin sa libing at sa patay. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba ang mga nangyari at may kinalaman ang mga pamahiin na yon sa pagkamatay nila. Pero dahil man yon doon o hindi, kahit naman noon pa ay sumusunod na ako sa pamahiin. Hindi naman kasi kabawasan sa'yo ang pagsunod doon at baka nga mailayo ka pa sa kapahamakan. Ito lang po ang kwento ng pamilya namin. Kayo ba? Naniniwala ba kayo sa mga pamahiin? Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin na lang akong Chanel, 27 years old, taga Bolinao, Pangasinan. Magdadalawang taon na rin po akong nakasubscribe at nakikinig sa inyong channel. Isang araw ay naisip ko na lang ibahagi itong kwento ko. Naalala ko kasi yung nangyari sa amin nung nasa second year high school pa lang ako. Naganap ito nung bumisita kami sa libingan ng lolo at lola ko na mga magulang ni mama. Nakahimlay sila sa isang bayan sa Bicol. Kaya umuwi kami doon kasama na rin ang pagbabakasyon dahil wala namang pasok. May 2011 ang death anniversary ng lola ko. Maaga pa lang ay naghanda na kami para sa mahabang biyahe. 4 kami noon kasama yung bunso kong kapatid na si Dan. 8 years old pa lang siya noon. Ilang taon na rin daw na hindi nabibisita ni mama ang mga magulang niya. Nang ibang bansa kasi si papa noon at maliit pa yung kapatid ko. Kaya medyo nahirapan din si mama na bumiyahe ng walang kasamang matanda. Sobrang likod pa naman ni Dan noon. Umalis kami ng mag-aalas 5 na ng umaga at gabi nang nakarating. Saktong maghahapunan na. Pagkatapos kumain ay nagpahinga kami dahil kinabukasan ay pupunta kaming sementeryo kung saan nakalibing sina lola. Hindi na nga sana isasama ni na mama si Dan dahil malikot ito. Kaso ay nag-iiyak. Kaya sinabihan na lang siyang huwag maglilikot dahil baka may maistorbo siyang patay. Medyo natakot naman yung kapatid ko. Nalito pa nga si mama dahil ibang-iba na raw ang itsura ng sementeryo. Mas dumami ang nakalibing at umiba ang daanan. Nasa gitna kasi ang pinaglibingan kina lola. Matataas na rin ang mga talahib at mukhang bihira ng linisan ang lugar. Buti na lang at malinaw pa ang mga naasulat sa lapida ni na lola. Napansin ko rin noon na luma na talaga ang mga nicho. At yung iba nga ay may mga butas na. Bumili lang kami noon ng kandila at bulaklak. Nagdasal sina mama. Kasama namin yung mga kapatid niya na sina Tia Nelly at Tia Irene. Si Papa naman ay humanap ng mauupuan at kinandong si Dan. Nasa likuran lang ako ni na mama at nagmamasid-masid. Nang may makita kaming mga bagong dating. Mukhang may libing noon, kaya natigil saglit ang pagdarasal nila nang may marinig kaming nag-iiyakan malapit lang dun sa amin ang pinaglibingan ng bagong dating. Kakaunti lang ang sumama mismo doon para maipaglibing. Natuon ang tingin ko doon sa mga nag-iiyakan. Halos matatanda at ilang kabataan ang nakita ko. Mukhang padre de pamilya ang namatay noon dahil may iyak ng iyak na isang babaeng parang buntis na may akay-akay na maliit na bata. Halos sumama na nga ito sa libingan ng namatay. Umiwas ako ng tingin dahil naawa ako sa batang iyak din ng iyak. Nang bigla akong may namataan. Isang babaeng nakasuot din ng purong itim. Nasa may kalayuan yon at naatanaw lang din doon sa mga nakikipaglibing. Nakabelo yun ng itim at parang matadimang titig sa mga nakikipaglibing. Medyo kinabahan pa nga ako nang mapatingin siya sa akin. Saglit lang kaming nagkatinginan pero hindi malinaw sa akin kung talagang naatingin siya dahil natatakpan ang mukha nito ng belo. Umiwas na lang ulit ako ng tingin. Pero nang pagbalik ko ng tingin sa babaeng yon ay wala na ito sa kinatatayuan. Nagulat na lang ako nang makita ko na nasa tabi yon ng babaeng umiiyak. Para na nga niya itong papatayin sa titig dahil nanlilisik ang mga mata.
Nakaangat na kasi yung belo niya. Natakot ako sa itsura ng babae. Isa pang kinatakot ko ay parang walang nakakapansin dito. Patuloy pa rin sa pag-iyak yung babaeng namatayan. Yung mga tao sa paligid nito ay hinahayaan lang sumingit doon yung babaeng nakaitim na belo at guluhin yung babaeng umiiyak. Nakita ko pa na parang hinawakan nito yung braso ng babae. Pero kinilabutan ako noon, Sir Bob, dahil mabilis lang akong napakurap. Pagdilat ko, wala na yung babae. Medyo napaigtad pa ako noon nang tanungin ni Mama kung ano raw ba yung tinitingnan ko doon. Hindi ko maalis-alis yung tingin ko sa libing. Tinanong ko pa nga sila kung may nakita rin ba silang babaeng nakabelo at nakapurong itim ang suot. Kakaiba kasi yon dahil halos nakaputi ang mga nakikipaglibing. Wala daw silang nakitang babae na ganoon ang kasuotan. Pero pinagpilitan kong meron talaga. Hanggang sa umuwi kami noon ay hindi ko na muling nakita pa. Kaya lang, kinagabihan, Sir Bob, napanaginipan ko yung babae. Ang sabi nga ni na Mama ay umuungol raw ako sa higaan ko. Ilang beses daw nila akong ginigising. Ang pinagtataka nila ay nakadilat naman daw ako. Pero walang kare-reaksyon ang muka. Para daw akong takot na takot. Nung mga oras na yon, alam kong gising na ako. Narinig ko sila Mama, pero hindi ko sila nakikita. Naramdaman kong may umupo noon sa higaan ko, at maya-maya ay may tumunghay sa akin. Doon na ako napasigaw nang makita kong sino yon. Yung babaeng nakabelo. Papalapit yon sa akin at sasakalin niya ako. Pilit akong nagsisigaw pero parang hindi nila ako marinig. Hindi ko maikilos yung buong katawan ko at nagmamakaawa na ako noon kina Mama na gisingin nila ako. Isa pang nagbigay ng kilabot sa akin noon ay yung itsura ng babae. Wala kasi siyang muka. As in walang ilong, walang mga mata, walang bibig at kung ano pa. Doon na ako halos mamilipit sa sobrang takot. Naramdaman ko na lang noon na malakas akong niyuyugyug din na Mama. Hingal at habol ang hininga ko nang makabangon. Kinabahan nga raw sila na baka hindi na ako magising. Sobra akong namawis at nanigas sa higaan. Umiiyak na nga noon sina Mama. Para daw kasi akong sinasapian. Akala ko ay simpleng bangungot lang yon. Pero halos gabi-gabi kong napapanaginipan yung babaeng yon. Hanggang sa nilagnat na ako ng malala at hirap nang bumangon dahil sa panghihina. Pinasuri nila ako sa doktor pero trangkaso lang daw ang findings. Niresetahan lang ako ng gamot at pinauwi din. Ang kaso mo, pabalik-balik ang lagnat ko at ang kasabay nun ay ang masamang panaginip na palaging involved yung babaeng nakabelo. Dahil sa hindi mawala-wala ang lagnat ko nun, nagpasya na silang dalhin ako sa magtatawas. Doon ay tinawas ako. Nagulat pa sina Mama sa sinabi ng magtatawas na yon. Isang ligaw na kaluluwa daw ang gumagambala sa akin. Alayan daw ng kandila at dasal para tigilan na ako nito. Naniwala na noon sina Mama sa sinasabi kong babae. Ayaw kasi nilang maniwala noon na may nakita akong ganoon sa sementeryo. Kaya bumalik kami doon para mag-ali ng kandila at dasal. Hindi ko alam kung bakit sa dami ng tao doon ay ako ang nagawa niyang guluhin. Sinabi ng mantatawas na siguro dahil nakita ko siya. At ayon nga raw sa akin ay nagkatitigan pa kami. Kaya daw ako sinundan siguro nito. Nang madasalan at maalayan namin ng kandila yung ligaw na kaluluwa ay hindi ko na rin ulit napanaginipan siya. Siguro nagkataon lang talaga na ako ang nakakita sa kanya sa libing na yon. Hindi ko alam kung anong kaugnayan niya sa pamilya ng nilibing. Pero mukhang malaki ang galit nito doon sa babae. Isang misteryo na lang kung ano yon. Hanggang dito na lang po, Sir Bob, ang kwento ko. Sana ay nagustuhan ninyo at mainarate ninyo sa inyong channel.
Hello sa inyo, Kuya Bob, pati na sa lahat ng mga tagapainig nyo. Tawagin na lang akong Beng, taga Rojas, Capiz. First time kong magpadala ng kwento sa inyo at sana ay mailahad nyo to. Taong 2018 nang mamatay ang panganay sa aming magpipinsan sa side ng tatay ko. Tawagin na lang natin siyang Kuya Roland. 38 lang siya nang mamatay sa hindi malamang sakit. 26 naman ako noon. Nagtatrabaho sa Maynila si Kuya Roland at nagkaroon siya ng nobya na taga Siquijor. Nagkaroon sila ng 2 anak. Naging maayos naman ang buhay nila noon. May maliit na negosyo si Kuya sa Divisoria at lumago yun. Nang lumaki-laki ang 2 anak nila at makaipon ng pera ay pinasya nilang magbakasyon sa Siquijor. Nang makabalik ng Maynila ay bigla na lang nagkasakit si Kuya Roland. Agad naman siya nagpa-check up noon dahil bigla na lang siyang tumamlay. Nangihina daw siya at nananakit ang mga kasukasuan. Mataba si Kuya Roland pero pansin daw talaga ang biglang pangangayayat niya. Huli na lang nang malaman namin na nakasagutan pala niya yung kapatid na lalaki ng asawa niya. Hindi na namin alam ang buong detalye. Basta nakainuman lang daw niya yon. At ang masama pa raw nun ay kinampihan yon ng asawa niya. Kwento raw ni Kuya Roland kina tito at sa mga kapatid niya, kakaiba daw ang ugali ng pamilya ng napangasawa niya. Ang hilig daw kasing pag-usapan palagi ang pera at parang inuobliga pa rin nila na tumulong ang asawa niya sa mga ito. Nagpapahagi nga daw ang kapatid nitong lalaki na manghihiram ng pera. Kaso ay maliliit pa ang mga anak ni na Kuya na naggagatas pa nga ang isa, kaya todo tipid din sila. Pero minasama daw nila ang usapin na yon. Yun na nga, nang makabalik si na Kuya sa Maynila ay bigla na lang daw siyang nanghina. Hanggang sa hindi na raw siya maabangon, kaya pinasya nilang pauwi na lang dito si Kuya Roland. Ang problema ay ayaw sumama ng asawa niya. Kaya sinundo na lang nila tito sa Maynila si Kuya Roland at inuwi dito. Simula daw nun ay hindi na nagparamdam ang asawa niya. Pati nga mga anak daw nila ay tinago kay Kuya. Ang gusto ni Kuya ay makasama ang mag-iina. Pero hindi na nila muling nakausap pa ang babae. Hanggang sa lumipas ang 2 taon. Hindi na bumalik sa dati ang katawan ni Kuya. Palala rin ng palala yung sakit niya na hindi raw talaga maintindihan kung ano ba. Ang daming lumabas sa sakit nang ipatingin siya sa doktor. Malusog ang katawan ni Kuya at hindi naman daw abusado ang katawan. Minsan ay pinatingnan daw sa isang albularyo si Kuya. Medyo sinisi pa nga nila ang albularyo noon kung bakit huli na nang ipatingin sa kanya si Kuya Roland. Malala na raw ang pambabarang sa kanya. Ang akala nila ay ordinaryong sakit lang. Yun pala ay binabarang na siya. Di naman daw kasi sumagi sa isip nila yon. Ang pinagtataka lang daw ay kung bakit sobrang baho ng kwarto ni Kuya. Buhay pa raw siya pero amoy naaagnas o nabubulok na. Yun pala ay may malaki siyang sugat sa likod na hindi niya sinasabi dahil nahihiya siya. Bigla na lang daw yung tumubo. Hindi raw sumasakit pero napansin niyang lumalaki at nagkakaroon ng nana. Nang makita raw yun ni na tito ay halos masuka-suka sila. Inuuod at nabubulok nga raw yun. Pinagamot naman daw nila kaso lalong lumaki at lumala. 4 na taon si Kuya Roland dito sa amin. 4 na taon siyang nagtiis sa sakit niya. Sobrang nahirapan na siyang tumayo at lalong hindi na talaga bumalik yung dating katawan niya. Ilang araw lang noon buhat ng naospital ay binawian na siya ng buhay. Minakapagsabi yata noon sa asawa niya na wala na siya. Kaya kumontak yun kina tito at sinabing gusto nilang makita na mag-iina si Kuya Roland. Pero hindi pumayag si na tito na dumalaw ito sa burol. Hanggang sa paglibing kay Kuya ay hindi nakauwi o nakalapit ang mag-iina. Unang aberya ay nangyari sa loob ng simbahan. Tirik na tirik nga ang araw noon nang ipasok siya sa loob.
Pero nang papalabas na ay bumuhos ang malakas na ulan. Sa kalagitnaan din ng misa ay biglang namatay ang mikropono ng pari. Hindi naman nag-brown out at lalong hindi natanggal sa saksakan. Basta bigla na lang hindi gumana. Nang nasa loob na ito ng karo ng patay at dadalhin na sa huling hantungan, nagpatugtog noon ng awit na pampatay. Pero bigla ding namatay yung tugtog. Nagalit pa noon ang kapatid niya dahil walang tugtog habang hinahatid siya. Ang sabi naman ng mga tauhan ng punerarya ay nasira ang sound system nila. Yung takbo pa ng karo ay pahinto-hinto. Maya't maya kasi namamatay ang makina. Medyo naiinis na nga noon sina Tito dahil sa biglang pagtirik naman ng araw, tapos ang bagal pa ng sasakyan. May time pa na namatay talaga ng matagal ang makina. Sabi naman ng driver ay chinek niya yon bago umalis. Full tank naman din at maayos ang makina. Pero di nila alam kung bakit bigla-bigla na lang daw yun humihinto. Pati tuloy kaming nakikilibing ay pahinto-hinto din. Pagdating sa sementeryo ay napag-usapan namin na baka hindi pa handa si Kuya Roland na ilibing. Paano kasi ay hindi man lang nito nakita ang kanyang mag-iina bago namatay. Kahit nga sa burol ay hindi man lang pinapunta ang mga ito. Nakaagulat nun na hanggang sa sementeryo ay patuloy pa rin ang mga aberya. Ililibing na lang siya ay nakalimutan pang dalhin yung lubid na pangtali sa kabaong at hindi pa rin ito nagagawa ng lapida. Habang ginagawa daw noon yung lapida, nakarinig na lang sila na parang may naghihingalo. Ganoon na ganoon daw yung boses ni Kuya Roland nung naghihingalo siya. Nagtakbuhan daw sila noon. Mga 4 silang gumagawa at isa doon ay kapatid niya. Humangin pa raw ng malakas kaya nadagdagan yung takot nila. Yung para bang ayaw pa nun magpalibing ni Kuya. Yung para bang may hinihintay pa ito. Pero natuloy din yung libing niya. Yun lang at marami talagang aberya. Kinagabihan pa nga ay saglit na wala ng kuryente. Nagtirik na lang sila ng kandila at muling pinagdasal ang kaluluwa ni Kuya. Hayaan daw at papayagan na nilang umuwi ang mag-iina para makadalaw sa puntod niya. Sobrang bigat na raw kasi ng nararamdaman ni na Tito. Hindi raw sila pinapatulog ng konsensya nila. Huling kahilingan ni Kuya ay hindi pa nila natupad dahil sa buhos ng emosyon. Kaya nang sabihin daw nila yon ay parang gumaan ang lahat. Sa wakas nga ay nakadalaw ang mag-iina ni Kuya Roland kahit hanggang sa puntod na lang niya. Nang tanungin daw ang babae tungkol sa barang ay wala raw itong alam dahil hindi naman niya pinabarang ang kanyang asawa.